Upang maunawaan natin kung ano ang kahulugan ng motion, sangguniin natin ang mga henyo na nanguna sa pagpapaliwanag ng paggalaw ng mga bagay. Ang mga ito ay sina Aristotle at Galileo Galilei. Unahin natin si Aristotle. Ipagpalagay natin kasama natin siya na parang nasa isang interview. Good day, Sir Aristotle. Good day to you too. Can you share with us your idea about motion? Of course. Motion can either be a natural motion or a violent motion. Natural motion occurs when an object moves and returns to its natural state depending on the composition that object is made of. There are four elements make up everything around us: earth, air, fire, and water. An object made of material similar to earth will return to earth, or an object that is similar to air will return to the air. Objects made up of earth move down because the ground was their natural resting place. Objects made up of water would tend to move in a region immediately above the ground, because that was their natural resting place. Objects made up of air would tend to rise because the atmosphere was their natural resting place. And objects made up of fire would tend to move upward, just above the atmosphere. Ayan, ibig sabihin, kung gagamitin natin ang palagay ni Aristotle tungkol sa motion, ang usok ay nahahalin tulad sa air. Kaya ito ay aakyat sa atmosphere dahil dito ang kanyang natural resting place. Yung mga tubig naman sa mga ilog ay nasa ibabaw ng lupa at tutungo sa dagat. Ang tubig sa dagat ay nasa ibabaw din ng lupa dahil sa ibabaw ng lupa ang natural resting place ng tubig. Kung maghahagis naman tayo ng bato pataas, ang bato ay katulad ng earth. Ito ay mahuhulog pabalik sa lupa dahil dito ang kanyang natural resting place. That's correct. Objects fell to earth because they wanted to reach their natural place. And that the heavier an object was, the faster it would fall. Bigyan natin ng halimbawa ang palagay niyang ito. Halimbawa ay bato at papel. Mas mabigat ang bato kesa sa papel. Kung bibitawan natin ang mga ito ng sabay, mauunang mahulog ang bato dahil ito ay mas mabigat kesa sa papel. Exactly. Well, what about violent motion? Violent motion occurs when an object moves after an external force, such as pushing or pulling, is applied to it. No motion will take place unless there is a mover in contact with an object. Ayan. Pansinin natin ang box na ito. Kapag itinulak natin ito ay kikilos. Ngunit kapag itinigil natin ang pagtulak dito, ito ay hihinto. Ganito ipinaliwanag ni Aristotle ang kanyang palagay tungkol sa motion. Para sa kanya, gumagalaw ang mga bagay dahil ang mga ito ay tumutungo sa kanilang natural resting place base kung anong element ang bumubuo sa mga ito. Ayon din sa kanya, mas mabilis mahulog ang mas mabigat na bagay kumpara sa mas magaan na bagay. At kailangan ng puwersa para patuloy na kumilos ang isang bagay. Kaya, kung mawawala ang puwersa sa kumikilos na bagay, ito ay hihinto. Ngayon naman, ay talakayin natin ang konsepto ng motion para kay Galileo Galilei. Ipagpapalagay din natin na kasama natin siya na parang nasa isang interview. Good day, Sir Galileo. Good day to you too. Can you share with us your idea about motion? Of course. All objects move depending on the forces acting on it. Do you agree that objects fell to earth because they wanted to reach their natural place? And that the heavier an object was, the faster it would fall? All objects, regardless of elemental composition, will fall down when thrown. All objects fall at the same rate even if they have different weights.
Why don't you try it yourself? Sige nga, subukan nga natin. Halimbawa ay ang dalawang batong ito na magkaiba ang bigat. Kung sabay nating bibitawan galing sa magkapantay na taas ang mga ito, sabay ang mga itong mahuhulog sa lupa anuman ang bigat ng mga ito. But Sir Galileo, why is it that when we throw stone and paper at the same height and at the same time, the heavier stone falls first? In the absence of air resistance, all objects fall at the same rate even if they have different weights. Try it. Sige nga ulit. Kung sabay nating bibitawan galing sa magkapantay na taas ang bato at papel, mauuna raw mahulog ang bato kaysa sa papel dahil sa air resistance na nagpapabagal sa pagbagsak ng papel. Subukan nga nating lukutin ang papel para mapababa ang air resistance dito. Oo nga, sabay na silang nahulog. Sir Galileo, what about the idea that no motion will take place unless there is a force on contact with an object? An object moving along a horizontal or vertical path will continue moving unless acted by an external force. Hence, the motion of an object will not stop unless something stopped it. Force is not needed to sustain horizontal motion. But when we push an object, it will move. And when we stop pushing it, it stops. The movement of the object is affected by the friction on the surface, making it to slow down and stop. If a log is pushed on a rough surface, it will roll for some time before it will come to a stop. Try it again on your own. Sige nga ulit. Pero wala tayong lag. Kaya lata na lang ng sardinas ang gagamitin natin. Kapag itinulak natin ito, kahit wala na yung force na ibinibigay natin, ay nagpapatuloy pa rin itong kumikilos. Nangangahulugan na hindi kailangan ng force upang magpatuloy gumalaw ang bagay. Precisely. Kung papansinin natin, pinapatunayan ni Galileo Galilei ang kanyang mga kaisipan gamit ang pagpapakita ng aktwal na pagsubok sa mga ito. Samantalang si Aristotle ay ipinapaliwanag lamang niya ang kanyang kaisipan gamit ang kanyang sariling pangangatuwiran. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay niyo? Subscribe na!